Umaga po sa katanghaliang ito. Tunay nga pong napakadakila ng Panginoon sapagkat ipinagkaloob niya na makatayo ako sa inyong harapan upang tawagin ang ating mga kapatid na magbabahagi upang ipahayag nila kung ano ang kadakilaang nakamit nila sa Panginoon. Ang una ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Elsa Mangulabnan ng Dalayap. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Talaga pong buhay po ang Diyos. Unang inanuhan na ako ng isang alagad, sabi ko, wag muna. Meron pong isang caps na nag-ano sa akin. Talagang magbabahagi po ako. Yung bahagi ko po, sana po wag po kayo magsasawa. Kasi sa buhay ko nagaganap sa akin, totoo to. Basta nagtitiwala lang po tayo sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Ako po kasi sa dating buhay ko po, puro po pag-iisip, nadanas ko po yun. Kasi dati po nasa Maynila kami nung araw. Pero ngayon, nasumpungan ko ang Diyos. Mas ginusto ko pa ngayon kaysa yung dati kong buhay. Ako, may hika ako, may mayuma akong konti. Pero inaangking ko po yun, wala na po. Dahil sa pagtitiwala ko po sa Diyos na buhay, nagaganap sa akin. Ako po talagang nagtitibay ako sa nangyayari sa akin ngayon. At sa Kanya lang po ako nananambitan, nagtitiwala, nananalig, sumasampalataya sa Kanya. Dahil Siya po ang nagbigay ng buhay sa akin, sinuko ko na po sa Kanya ng ganap. Siya na pong bahala. At sa mga pumapaligid po sa akin, ang Ama na pong bahala. Yun lang po ang hinihiling ko sa Kanya. Malaking bagay na po sa amin yung hindi na kami nagkakasakit na pamilya. Papasalamat na po ako sa Kanya. Ako po talagang mula po nung nasumpungan ko itong dambana na to, talagang hindi na po ako mawalay. Kahit sa isang linggo, 2 beses o 3, basta po pupunta ako sa Kanya. Kasi ayoko po yung nasa bahay lang ako Kumbaga para bang may naririnig akong salita pag nasa bahay akong, kaya minsan tinutulak ako rito. Kaya pag minsan wala yung motor, yun din po, talagang, ewan ko po, talagang buhay po talaga ang Diyos nangyayari sa akin. Kahit anong pagsubok, masaya ako. Sa Kanya ko na po nilagak lahat. Dahil alam ko talaga Siya, hindi nawalay sa akin, alam kong nandyan Siya palagi. Mga anak ko, may makaramdaman lang, dito lang po ako umaasa. Niisip ko nga, kahit yung anak ko po, sabi niya, Mama, paano na po kung wala si Apo? Yun nga, sabi ko sa kanya, kaya ikaw, sabi ko, papasalamat ka, titiwala ka sa Kanya, magaganap sa'yo kahit ganyan ka, sabi kong ganon. Kasi yung anak ko lang po, may ubot sipon yun noon, hindi na po naulit. Talaga pong naramdaman ng bata na may pagbabago sa kanya. Dahil lang sa amin dalawang mag-ina, nagtibay po kami sa pagpahid ng arena sa likod, mga dahon-dahon, pinapainom sa kanya. Nagpapahamog ako ng kalamansi sa kaitlog. Talaga pong buhay ang Diyos. Nagaganap sa amin. Kasi hiniling ko sa Kanya na
Kahit marami akong ginagampanan, ikaw ang nasa isip ko, ikaw ang manguna sa lahat, sabi ko po sa kanya. Ang iniiwanan kong tahanan, talaga po, minsan ang pagsubok, minsan ang dyablo talagang dumadating yan. Pero ako, tumatag talaga ako, lumalaban ako. Dahil nasumpungan ko ang buhay na Diyos dito sa dambana ng Paligi. Mahirap po talaga pero nakakaya ko. Kahit marami akong ginagampanan, hindi pa rin niya ako talaga pinapabayaan. Sa sakit ko lang, talaga pong pinagaling niya to. Ako talaga po may hika ako. Kunting ano lang yung init na yan, lamig, talagang iba na po sana ang pakiramdam ko. Nung araw na yon, lamig, ulan. Pagka oras na ganun ng panahon, iba na talaga ang pakiramdam ko, hindi na ako makahinga. Sobrang tindi ng hika ko. Tapos lumulusong pa ho ako ng bukid. Namamagpag pa ho ako dahil gusto kong kumita. Pang bigas lang po namin. Yun lang ang ano ko, talagang hindi ako nahihiya sa ginagawa ko ngayon dahil alam kong kasama ko siya. Saka alam nyo po, graduation nung anak ko, talagang grade 6. Talaga pong nananalig ako sa kanya. 3 buwan po hindi sumasahod ang mister ko. Sabi ng mga kapitbahay ko, hindi ko daw ba ipaghanda ang anak ko, sabi ko. Kung ipagkakalob ng ama na darating yung inaasahan ko, para sa akin, darating, sabi kong ganun. 3 buwan po yun, hindi na darating. Paghahanda ko kahit konti. Talaga pong sa hapon, iniisip ko po yun na, Ama, ikaw na po bahala. Kung ipagkakaloob mo na darating, para sa akin, darating, sabi kong ganyan. Pero yun, hindi nyo po alam, 14 pa lang, 15, 3 buwan yun. March, December, January, February, March, dumating yung sahod ng mister ko, 14 pa lang. Talaga pong 14 pa lang, dumating na po ang sahod niya, kahit 1 buwan lang. Ako, tuwan-tuwa na ako nun. Sabi ko sa anak ko, paghahanda kita ng konti. Dahil ayaw ko pong mangutang dahil alam mo na, sabi ko sa anak ko, sa financial na yon nagkaproblema ako. Pero ngayon, sa patnubay ng Ama, ang gabay niya sa amin, hindi kami pinabayaan talaga. Nakaka-recover na po ako kahit konti. Hindi po ba buhay ng Diyos? Ako, hindi po ako naiiyak sa mga ano ko, nagagalak lang talaga ako sa buhay ko. Dahil sa kanya talaga ako nananambitan, nagtitiwala, hindi ako maano sa kapwa ko. Dahil alam ko siya po ang nagbibigay lahat nito, siya din ang lulutas. Yun ang hinahawakan ko. Kaya, yun lang po kayo, mga nandito, tiwala tayo sa Diyos na buhay. Siya ang nagbigay sa atin. Hanggang kailan natin huwag tayong susuko. Tumatag tayo sa mga ngayon. Mga pagsubok, kagaya ko lang. Ako talaga, inano ko talaga kahit sa mga hipag ko. Mahirap ko talaga, nakikibaka sa buhay. Talaga naranas ko po lahat. Pero Ama na lang ang hinahawakan ko ngayon. Siya na lang gagawa kung paano mahaplusan ng bawat isa. Walang imposible. Dati kasama ko magulang ko. Ngayon, ala na. Pero kahit di ko kasama na, nagagampanan ko pa rin lahat.
masakit man mahiwalay sa ina, pero talaga pong ganun. Napapahiya lang po ako dahil siyempre pag inaano ang magulang masakit din. Pero sabi ko, puro na lang hayaan mo na. Pasensya mo ka, kaya akala nila ginaganon ko yung magulang ko, pero hindi. Mahirap po talaga, pero talagang kumakapit ako sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw. Lalo ngayon, talagang salamat po talaga, salamat. Sa buhay ko, salamat po. Yun lang at marami pong salamat. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pong basta't nagtiwala tayo sa Panginoon, lahat ng ating kahilingan ay Kanyang ipagkakaloob. Lahat ng problema ay mapagtatagumpayan, at tunay nga pong basta't tayo nanalig sa Kanya, nagtiwala, lahat na iyon ay Kanyang ipagkakaloob. Ang ikalawa po nating magbabahagi ay ang ating kapatid na si Nora Violante ng Valenzuela. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sapagkat ang ating kapaligiran, ang ating kalangitan ay totoo pong maaliwalas ngayon sa ating buhay. At maswerte po tayo at tayo iligtas, tayo ay nakalagpas sa atin ng bagyo na tayo ay narito ngayon. Muli sama-sama tayo dito sa loob ng dambana. Nagulat ako kanina, sabi nila magbahagi daw. Sabi ko, sige. Ang unang ko ibabahagi sa inyo kung anong biyaya ay binigay sa amin. Sinabi kong amin sapagkat sa bawat isa sa amin sa Samahan ng Kristong Hari sa Valenzuela ay ang pagkakaisa namin sa loob ng 17 taon. 17 taon na po kami magkakasama. Nagsimula lang kami sa 2 tao ngayon. Halos isang jeep na po kami kumisang pagkasama lahat. Kulang nga isang jeep. Nagpapasalamat po ako sa biyaya ng mahal na Ama na ang bawat isa po sa amin ay narito pa rin at kami ay malakas, lagi kami ligtas at ang mga panalangin namin idinudulog at sinasamo sa banal na puso ni Jesus ay Kanya naman pong itinutugon. Nagpapasalamat din po kami sapagkat sa bawat lakad ng Samahan ng Kristong Hari, lalo kung patungo dito sa dambana ng Divine Mercy, wala po nagdadalawang isip. Pag sinabing punta ng Candaba, lahat ang sagot ay oo. Yun lang po isang biyaya na po sa amin na nagkakaisa kami ng aming hangarin, ng aming kalooban, ng aming isipan, ang pagmamahal at pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Isa pang babahagi ko sa inyo ay ang katatagan na aking kalooban ngayon. Dati, pag nagkakaroon nung hindi pa ako napupunta rito, pag nagkakaroon ako ng problema, lalo't kung minsan ay mabigat na problema, hindi na po ako kumikibo. Umaalis na lang po ako, kaya po lumalagay sa isang lugar na ako na lang, o kaya sa simbahan. Subalit nung mapunta ako sa lugar nito, anumang problema dumating sa buhay ko, anumang pagsubok, oo, naramdaman din natin ang bigat, at maramdaman natin ang minsan ay parang hindi natin kaya. Subalit, nananalig ako at nanampalataya ako at naniniwala ako, hindi ako binababayaan ng Espiritong Banal sapagkat sa sandaling banggitin ko, ang pangalan ni Apo Kunching ang kinalugdan at ang Divine Mercy at ang mahal na Ina, ang aking pong kalooban ay bigla magkakaroon po ng kagaanan, magkakaroon po ng kalutasan, ang anuman po ay dinudulog ko sa Kanya. Nagkaroon din po kami ng karamdaman ng kami mag-asawa. Ako po ay tumor sa lalamunan. Yan po ang talagang sakit ng mga teacher. Bukol po sa lalamunan. Hindi ko po ito pinagalaw kahit po sabihin sa akin ng pamangkin ng asawa ko na libre naman siya ang gagamot, siya mag-oopera.
Basta umuulang ako, hindi po ako napapayag. Lumaki na po laig ko noon. Subalit nang mapunta po ako dito sa dambana ng Divine Mercy, ngayon po ay maliit na po ang laig ko at hindi na po ako minamalat. Kaya taos puso po ako nagpapasalamat kay Apo Kunching at siya po ay aming nakilala, kay Apo Kunching na kinalugdan ng Espiritong Banal, na siya po ay aming nakilalang mga taga Valenzuela. Ngayon po ay unti-unti na po natutunaw ang bukol sa aking laig. Maging ang naramdaman ko pong bukol sa aking kaliwang bahagi na aking dibdib at kilikili na dati po yung sumasakit, ngayon po ay meron po siyang bukol pero hindi na po siya kasing sakit ng dati. Hindi ko na po iniinda kung ano man po ang sakit ko, basta ang sabi ko, nananalig ako, nananampalataya ako, na ikaw ang dakilang manggagamot naming mga nilalang mo, sapagkat ikaw ang lumikha sa aming lupang katawan. At sa akin pong asawa, nagkaroon po siya ng namaga po ang kanyang dalawang paa, dalawang buwan siyang hindi nakapagmaneho. Talagang totally wala po, parang susuko na po ako talaga noon. Noong hindi pa po ako parang gusto ko na po sumuko noon. Namaga ang kanyang dalawang paa, sabi po niya, ganito, ganyan, sabi ko, hindi, magpatingin ka sa doktor. Punta po kami sa doktor, sa family doctor po namin. Yung pala po, ang kanyang bato ay sinisira ng kanyang diabetes. Mataas na pong masyado ang kanyang sugar. Basta lahat po ng bagay sa kanyang sakit niya, talagang lahat po. At ang sabi ng doktor, bakit namin pinabayaan? Yun po talaga ang sinabi. Pagkaraan po nun, binigyan po siya ng gamot, pero yung gamot po binigay, 2 araw lang po halos. Ang dami po, nilista namin kung ilang araw, ilang beses, ang dami po. Nakakilala po kami, ang kapatid namin si Tess, ng isang nagpupunta po rito, nagkwento po siya. Hindi po ako nagdalawang isip, ang sabi ko sa kanya, halika, samahan mo ko. Tayo munang dalawa, tahimik muna tayong dalawa. Punta po ako dito. Kinabukasan, sumama kayong lahat sa akin. Maganda, wala tayong iintindihin, wala kang babayaran. Talagang maganda, ayoko na magkwento, kayo ang gusto ko makakita. Dinala ko pong asawa ko. Ngayon, nakakapaghanap buhay na po siya, napakakain na po niya ako. Eto na po siya, magaling na po siya. Ang kanya pong bato ay magaling na. Nagulat po ang doktor, pinag-check up uli namin. Ano ang ginawa niyo? Sabi namin, nagdasal kami sa Divine Mercy sa Candaba, Pampanga, sa Dambana. At binigyan kami ng mga gamot na herbal. Alam niyo po, ang sabi sa amin ni Apo Kunching, iniisip ko noon, nasa isip ko pa lang. Saan kaya kami kukuha ng mga gamot-gamot na ito? Eh, wala naman kami sa bukid. Nagsabi po si Apo Kunching, ang lahat ng gamot na gagamitin na iyong asawa ay makikita mo sa paligid na iyong bahay. Lahat po talaga na inilista niya, napakarami. Nahandun lang po sa paligid ng bahay namin. Nakapagbigay pa po kami sa iba namin mga kapatid na nangangailangan. Kaya po, ang masasabi ko po sa lahat ng may mga karamdaman, manalig, magtiwala at maniwala ka na ang Panginoong Hesukristo ay buhay para sa atin. Ang Espiritong Banal ay laging nasa ating paligid lamang, nasa ating tabi lamang. Manalig kayo. Totoo po ang nangyari yan. At ito pong naganap na bagyong ito. Kami po sa Valenzuela, ang lugar po ng bahay namin, eh medyo mataas po sa mga kasamahan ko. Sapagkat sa nabaliges po ako, sabi lang, matagal din po akong tumira sa Valenzuela, ayaw pong nilang tanggalin sa katawan ko, salitang Valenzuela. Nasa nabaliges po ako sa Quezon City, medyo mataas po ang kinilalaga namin. Pero naramdaman po namin na ang ihip ng hangin. Ang hampas ng mga punong tanim namin, naramdaman po namin. Wala po akong ginawa ng oras na yon, kundi isang kandilang puting malaki na nakalagay sa isang stainless, nakalagay sa altar ko, nahandyan ang Divine Mercy, nahandyan ang mahal na pong Kristong Hari, nahandyan ang Mama Mary. Tumingin po ako sa kanila. Nagdasal, nananalig po ako na ang lugar na kinatatayuan ko at lahat ng bahay na nakapaligid sa bahay ko. Lahat ng taong kakilala ko, lahat ng taong nakakilala sa akin, lahat ng natatanaw ko ay magkakaroon ng kaligtasan.
Nag-text po ako kay Apo kasi po talagang bilang tao, hindi po talaga ako mapakali. Bukas pa po yung television, marami pa po ako nakikita. Nagmensahe po ang mahal na Apo. Ang sabi po niya ganito, mahal na kapatid ko, ang lahat ng binahaginan ay bahagi mo rin sa iyong mga mahal na kapatid. Upang ang mga naliligaw na kaluluwa ay makapagbago at magbalik loob sa Panginoong Hesukristo na siyang magpapatahimik at magpapakalma sa ating kalikasan. Alam niyo po, tumayo lahat ng balahibo ko, pumikit na lang ako, tsumuko ako. Lahat ng alam kong cellphone number, itinext ko po sa kanila. Lahat po sila'y kinilabutan. Ang sabi ko sa kanila, isang kandilang puti at panalangin ang magpapatahimik sa ating kalikasan din sa lugar natin. Gawin natin lahat, sabay-sabay tayo. Lahat ng samahan ng Kristong Hari, na ngayon samahan din po kami ng Kapatiran, Divine Mercy ng Valenzuela Chapter. Sabay-sabay po kami noon. Sa maniwala kahit sa hindi, tinitingnan ko po yung puno, bukas po ang pintuan. Gumaganyan siya, bigla po siyang gumanyan. Kaya ang sabi ko, mahal na Apo Conching na kinalugdan at Espiritong Banal, Divine Mercy, mahal na Ina, maraming salamat po. At ang aming panalangin ay binigyan nyo ng katugunan. Kaya mga kapatid, sa panahon po ng kalamidad, walang malakas, walang bata, walang matanda. Subalit, ang pinaka-imposible nating magagawa, ang manalangin, manahimik tayo sa ating tahanan, magdasal tayo at manawagan tayo sa Panginoong Hesukristo at nariyan siya at darating siya sa ating buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong napakapalad ng ating kapatid sapagkat sa kabila ng kanyang karamdaman ay nagtiwala siya at nanalig sa ating Panginoon na ang kagalingan na kanyang hinihiling ay pagkakaloob. Ang ikatlo pong magbabahagi ay ang ating kapatid na alagad. Ito po ay ating kapatid na kapatid na Lando Painor. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hesukristo, aming Panginoon, Diyos amang dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po ay muling makapagpupuri at makapagpapasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo. Na sa tuwin ay pinagkakaloob mo ng buhay, sinisidlan ng iba yung kalakasan. Maraming salamat din po, Ama, sa physical na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang bitamina at kalakasan ng aming pangatawan. At higit sa lahat, Ama, maraming salamat po sa espiritual na pagkain ng aming mga kaluluwa sa iyong mga banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal at Conching. Ama, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala. Biyayang kagalingan sa aking ipinagkakaloob sa sandaling umaabot sa akin ang karamdaman. Sa pamamagitan po ng aking pananalig at panampalataya sa iyo, wala po akong iniinom na gamot, kundi tanging pananalig lamang po sa inyo na kayo Diyos na buhay. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati sa inyo ng isang magandang umaga sa pahapong ito. At ganun din po sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos amang dakila, sa ating mahal na Apo Conching na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga alagad, mga kaps, mga tagasunod. Magandang umaga po. Mayroon pa rin po akong nais na batiin. Mahal na kapatid, pwede po ba? Mahal na kapatid na Eddie, maligayang pagbati po sa inyong ikatlong mula sa pagkakahirang bilang isang alagad. Marahil pag-iisipan niyo po kung sino ang Eddie na aking sinasabi. Dilit, wala po iba kundi Eddie, ako po ang inyong abang kapatid. Bagamat kahapon po nagkaroon po ng batian na happy birthday
Samantalang ako po galak na galak ang aking kalooban sa isang sulok. At ilan po sa mga alagad, inilahad ko po ang aking palad. Kapatid, ang timano po inabot nila. Hindi po nila alam batid kung ano po ang ibig ko sabihin. Sapagkat, ewan ko nga po ba, isa man sa mga alagad, lalo na po si kapatid na Ana, siya po buwas sa akin nung araw nung tirangin ako, natanong kung anong petsa ko naging hinirang ng banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na pong Ching, ay nakalimutan din po. Pero ganun pa man, hindi po ako nagkaroon ng sama ng loob sapagkat batid ko po ito isang pagdadalisay lamang sa akin. At ako'y napasasalamat sa ating Diyos na buhay at ito pinapagtugumpayan ko. Noong pong linggo, Ajis, noon po ang aking ika-3 anibersaryo mula sa pagkakahirang bilang isang alagad. At ang aking pong mga kasama, may konti pong kainan sa bahay pare sa ating kapatid na Mar, sa ating pong kapatid na Mar at kanyang kabiyak ng puso. Wala po silang kamalayan na habang kami po ay nagsasalo-salo sa munti nilang nakayanan, hindi ko po masambit sa kanila na sa araw na ito, ika-3 taong ko sa pagkakahirang bilang isang alagad. Ganun pa man, tuwan-tuwa po ang aking kalooban sapagkat naroon po ang mga tagasunod. Ang ating kapatid na Ningning, meron po siyang dala rin na isinama sa aming pinagsalusaluhan. Subalit katotohanan po, hindi po nila batid na ika-3 taong po na anibersaryo. Galak na galak po ang kalooban. Na hindi po ako nakadama ng pagdaramdam sa mga kapwa ko alagad. Sapagkat dati-dati binabati po nila ako. Pero galak po ang puso ko sapagkat ito po'y batid ko na pagdadalisay lamang. At tuwiran ko pong sinasabi sa inyo, ito pinapagtagumpayan ko. At inaasahan ko po na higit na tatatag ang aking pananalig, pananampalataya na ang Diyos ay buhay. Hindi po ako nalulungkot. Ang ikinaiiyak ko po, labis po akong nagtagumpay na wala po akong nadaman sama ng loob sa kapwa ko mga alagad. Kung yung kabiyak nga po ng puso ko, sinabi ko na sa kanya, ika-3 taon na ako sa pagiging alagad, hindi niya po ko binati. Habang kami nga po kumakain, nagtitinginan lang kami, pero hindi ko po sinasabi sa mga kasama ko na anibersaryo na ngayon. Marami pong pagsubok ang dumatalo o pagdadalisay sa buhay ko, pero ang lahat po na yun ay napagtagumpayan. Katulad nga po, nung pag ako'y nagkakaroon ng karamdaman, dinadala ko lamang po sa tulog, wala po ang iniinom na gamot. Katotohanan po ang sa inyo aking nilalahad. Sa pamamagitan po ng aking pananalig at pananampalataya, gumagaling po ako. At higit po ngayon, ang pinakamatindi nga po kung talaga sa unang buhay ko, saan man pong halimbawa po may okasyon at hindi po ako pinansin, tatalilis na po ako at ako'y uuwi. Pero kahapon po, galak pa po ang kalooban ko kahit na hindi ako binabati ng aking mga kapatid mga alagad. Samantalang kahapon po, nagbabatian po sila ng happy birthday. Nakikihabati na rin po ako. Pero at ika nga po talaga napakahiwaga po ng ating Panginoon Diyos. Nakukuha ko pong humingiti sa inyo sa kabila po ng nangyari sa akin. Kaya mahal, ate, tandaan mo, Ajis November, ang iyong kabiyak ng puso ay nang mahirang banal na espiritu sa katuhan ng ating mahal na pong Ching. Pakatandaan mo. Kapatid na Ana, pinababatid ko sa iyong muli, 10 ng November. Nang kunan mo ko ng, kasi po, nakarecord po ata yan. Siya po lumapit sa akin. Tinanong kung anong petsa pagkakahirang. Sinabi ko po gano'n. Isa rin po siya nakalimot. Pero ganun pa man, maraming salamat po. Kaya po pala, salamat po.
Di baling huli. Huli man daw at magaling, may hahabol din. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko po kanina, habang nakaupo ako, sabi ko parang gusto ko siyang lapitan. Kaya lumapit po ako bilang mother of the house para sa mga alagad. Sapagkat siyempre po ang damdamin ng mga alagad, ang bawat isa binahaginan. Yung kaukulang, para matarok mo ang anak mo sa damdamin na inisa-isa po niya nag-remind po siya Sabi niya wala siyang pagdaramdam. Buhay mo ang Diyos! Sabi nga ng ama, anak, ito lang po yun habang pinagmamasdan kita, linggo po naganap. At syempre, in behalf ng ating mahal na Apo Kunching, mga alagad, mga kaps, happy anniversary sa'yo. Sa 3 taon na pagkahirang mo, sa pamamagitan ng banal na espiritu sa ating mahal na Apo Kunching, sa akin, sa bawat kaganapan po, katotohanan po yun. Galak po sa aming kalooban na mabati po ang bawat isa. Subalit minsan po, higit po nakakalirip ang ating Ama kung ano yung tunay mong damdamin, kung gaano kalalim damdamin mo. Na minsan po, hindi man po siya nagdaramdam, subalit tarok ng Ama na hindi man po sa mga kapatid na mga alagad, naroon pa rin yung kunting kahinaan bilang pagkatao na manaka-naka kung hindi maalalim magdaramdam. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, anak, ang mahalaga, hindi, itala niyo po sa inyong mga isip, anniversary ni kapatid Nalando, November 10. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, salamat sa Ama, sa dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Si kapatid Nalando, sabi nga niya, naroon po yung kaukulan na bilang magulang, bilang alagad, na parang sinabi niya sa kapatid niya na, ikaw Ana, ikaw ang nagtatala ng pagkahirang. Kahapon, mayroon kayong binati na may birthday, hindi niyo man lang ako naalala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya wala po siya pagdaramdam. Kaya nawa, nagpaalala lang po siya. Subalit siyempre po, naroon na rin po yung kunting kurot. Bakit hindi kaya ako naalala ng mga kapatid kong alagad? Kaya ngayon anak, 3 taon mo. Linggo, Lunes, Martes, 3 taon sa panahon ng Espiritu, binabati ka namin. Muli, magandang umaga. Maraming salamat. At isa pong kahilingan naman, bilang nga po, 3 araw na nakaraan ng aking anibersaryo bilang pagiging alagad. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na bunso para samahan po ako sa pag-awit. Ayaw din po. Hindi po, biro lang. Bago ang lahat, happy anniversary po, kapatid na Lando. Hindi po sa ayaw kasi po tumutulo po yung sipong ko. Masala nga po, patawad po. Sorry po. Anyway po, happy anniversary para po sa inyo. Wala naman pong masama, di po ba, ang maghandog, kahit ano naman po, no? Especially para sa ating Panginoon, kaya po, para po sa Kanya at para sa iyo. Okay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di man makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin.
ito lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di man makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilukob, ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, nang makapiling ka. Kakalakang lupos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di man makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilukob, ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Salamat po, nawa ay napagalaki tayo, hindi ka man namin nabati kahapon. Subalit sabi nga, huli man daw at magaling, ay habol pa rin. Amen? Kaya happy anniversary po. Maraming salamat po. Bagamat huli ang pagbati ay nayahabol din. Higit na magaling po sa araw ito. Sapagat ikatlong araw po ngayon, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Muli nadama ko ang Banal Espiritu sa aking pagkatao. Kapatid na bunso, muli maraming salamat po. At ganun din po sa inyong lahat. Mga alagad, mga mga tagasunod. At higit sa lahat, sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos Amang Dakila, at sa ating mahal na Apo Kunching na kinulog ng Banal Espiritu. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa magandang pagpapahayag. Ang isusunod ko pong magbabahagi ay ang aming shepherd sa Kawan 2, si kapatid na Mami Beth. Salamat po, Dakilang Ama, sa pagkakataong ako'y tinawag mo upang magpahayag sa mga anak mo na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Maraming salamat po. Happy anniversary! Hindi ko nalimutan. Hindi ka naghahanap, nagpapaalala lang. Salamat po, mga kapatid, sa araw na ito. Sabi nga po nila, better late. Ano ba yun? Better late than never, pero better not to be late. Ano? Okay po. So, ang Panginoon po ay napakaraming hiwagang ginagampanan sa buhay natin. Lahat po sa atin ay nakaramdam ng hiwaga. Amen po ba? Sapagkat kung wala tayong hiwagang nararamdaman mula sa ating Panginoon,
Hambing na po tayo sa isang patay ang pakiramdam na sa kabila po ng mga hiwaga na ginagawa sa atin ng Panginoon, wala tayong nararamdaman. Alam niyo po, minuto, segundo, may hiwagang ginagawa ang Panginoon sa atin. Kaya lamang po, tayo pong mga tao nilikha dito sa mundo, iba po yung pamantayan natin sa pagsukat ng hiwaga ng Panginoon. Ang hiwaga po ng Panginoon ay nasusukat ng marami sa pamamagitan po ng mga material na bagay na kanilang nakakamit sa buhay. Amen po ba yun? Sinasabi nilang napakahiwaga ng Panginoon pag sila'y tumama sa huweteng. Napakahiwaga ng Panginoon pag sila'y nanalo sa sabong. Napakahiwaga ng Panginoon kapag sila'y nanalo sa tongit. Mali po. Mali pong konsepto ng hiwaga. Yan. Sapagkat ang hiwaga ng Panginoon ay hindi nasusukat sa mga material na bagay. Agree po ba kayo? Ako po, ang hiwaga po sa akin ng Panginoon ay sinusukat ko sa pamamagitan po ng kagalakan at kapayapaan ng kaisipan na tinatanggap ko sa bawat araw. Bakit po? Sapagkat ang kagalakan po at kapayapaan ng kaisipan ay hindi natutumbasan ng kahit na anong bagay dito sa mundo. Alam niyo po, maging payapa lang po kayo, minuto sa buhay ninyo, wala kayong mga alalahanin, wala kayong mga bagabag sa inyong puso at kaisipan. Iyan po ay isa ng hiwaga na mula sa Panginoon. Aanin po natin ng marami tayong pera kung hindi naman po payapa yung kaisipan natin. Hindi po ba? Aanin po natin yung na-remind po ako on our way here sa Dambana, nagkukwentuhan po kami tungkol po dun sa kalamidad na naganap sa ating bansa. Sabi po ng kapatid kong si Rose, alam nyo Eka, ako'y habag na habag sa aking bilas. Sapagkat ang kanyang pera, ang kanyang kayamanan ay ininvest niya sa Bacolod ba, tita? Tacloban. Ang investment daw ay inubos lahat sa Tacloban. Nagtayo daw ng mga hotel, namili ng lupa. Subalit ngayon, ano po yung naganap sa hotel na pinatayo at sa lupang pinamili? Ang lahat po na yan sa isang iglap lamang maaaring maparam. Amen po ba yun? Wala po tayong kayamanang masasabing atin at maaangkin ng tuwiran, kundi ang mga mabubuting bagay na ginagawa natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Yan po yung kayamanang hindi tatangayin ng baha. Yan po yung kayamanang hindi masisira, kayamanang hindi mabubulok at mananakaw ng sinuman. Yan po yung kayamanang dapat nating ipunin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Sapagkat sa bawat kayamanang naiipon natin sa kaharian ng ating Panginoon, higit po tayong napapalapit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sino nga po ba ang magdadalawang isip pa na tumalikod sa Panginoon kapag siya'y natagpuan nyo na? Wala na pong magdadalawang isip. Kami pong mga alagad, bakit po araw-araw ay nandirito kami? Sinasabi man po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na wala silang tinatanggap kahit isang kusing. Pero bakit po pagdating po ng alas 11, nagmamadali na po kaming makarating dito sa banal na lugar na ito? At hindi lang po mga alagad, maging ang mga caps, kayo pong mga tagasunod. Meron po tayong mga tagasunod dito na bumibilang na ng buwan, taon, araw-araw sila'y nandirito. Bakit po sila nagpupunta dito? Sapagkat sila'y napupuspos ng kagalakan at kapayapaan ang kanilang kaisipan na hindi kayang bayaran ng kahit na anong salapi dito sa mundo. Alam niyo po, ako po bilang isang nakasumpong, bibigyan ko po ito ng emphasis ha. Meron po kasing nagbahagi kanina na nasumpungan daw po nila ang dambanang ito. Hindi po yung dambana ang nasumpungan natin. Ang nasumpungan po natin ay ang ating Diyos na buhay na nananahan sa dambanang ito. Gusto ko lamang pong itumpak yun kasi po baka may mga nakarinig, aba, ang sinasamba pala nila yung dambana. Hindi po yung dambana. Ang buhay na Diyos na nananahan dito sa banal na lugar. Bakit po ako ay nanahan dito sa banal na lugar na ito? Sapagkat lagi po sa aking nagpapadama ang Panginoon. Kapag meron pong mga pagsubok na dumarating sa buhay ko, mga pagdalisay na dumarating, tahasan ko pong nararamdaman ang kanyang pagsaklolo sa akin.
Nung pong Friday po, anong araw ba ngayon? Martes. Nabasa ko po sa internet, nag-post po yung anak kong panganay na nasa Taiwan. Ang nakalagay po sa post niya, sabi po niya, "Salamat sa Ama, iniligtas niya ako sa isang napakabigat na problema." So ako po bilang ina na nabasa yung post niya na hindi ko naman siya nakakausap pa, sabi ko, ano kaya yung malaking problemang pinagdadaanan ng anak ko? Wala akong kamalayan. So ang ginawa ko po, may nakita po akong 12 comments na naka-record. Kinli ko po yung comments. So mula po sa comments na yon, nabasa ko na po doon kung ano ba yung mabigat na problemang kanyang sinagupa nung araw na yon. Ganito po pala, kasi po yung anak ko, ang trabaho po niya sa computer lang. Sa computer po, nakakakuha po sila ng mga customer. Nasa ano po kasi siya, sa mga computer parts, na ang mga customer nila ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Na ang order sa kanila, bultuhan. Hindi po por piraso, talagang ban. May naririnig po kasi kung nakaka-distract doon sa tenga ko. Ban po ang order sa kanila nung nanggagaling sa iba't ibang bansa. Yung po palang email niya, na-hack, napasok po ng sindikato siguro yon sa computer. Kaya po yung kanyang account napalitan, yung kanyang password napalitan. Tapos may bigla pong nag-post doon sa pangalan ng anak ko na kung magbabayad daw po, doon daw po ipasok sa bago niyang account. Actually, walang kinalaman yung anak ko sa bagong account na yun. Nahack nga po yung kanyang email, saka yung kanyang password, kaya yung pong nakahack nun, nag-post ng bagong account sa pangalan po ng aking anak. Alam niyo po, dagli-dagli pong nag-message yung anak ko doon sa customer na yon. Ang sabi po niya, wala akong binubuksang bagong account. Sabi niya ganon. Ang sabi daw po nung customer niya, hindi ako nakapag-deposito, hindi ako nakapagbayad sa bagong account mo. Kasi nagbayad na ako sa old account mo at hindi ko na pwedeng bawiin, hindi ko na pwedeng i-cancel. Purihin po ang Panginoon. Sapagkat kumilos po siya, what po kung yung customer doon nagbayad doon sa bagong account niya? Ibig sabihin, magkano man yung ibinayad, pagdudusahan ng anak ko yun. Alam niyo po ba kung magkano ang halaga nung mga parts na in-order? $20,000 US dollar. Kaya kung i-convert po natin yon, almost 1 million na po yon sa pera po natin. Kung iyon po, nalinlang ng Diablo yung customer at doon na i-forward sa bagong account na binuksan ng hacker, pagdudusahan po iyon ng anak ko. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Sabi ko po sa anak ko, anak, sadyang mahal tayo ng Panginoon. Siguro, marahil, kung hindi tayo nagbabata, na siya'y kilalanan natin at pagtiwalaan ng lubusan, sino ang gagabay? Sino ang magliligtas sa mga ganyang pangyayari sa ating buhay? Pinatunayan lamang ng Panginoon na siya ay Diyos na buhay, higit lalo sa mga anak niya na nagsusumikap na kumilala sa Kanya. Kinabukasan, araw ng Sabado, dumating naman po yung pangalawa kong anak. 4 po kasi yung anak ko isa lang po yung kasama ko dito. Yung 3, malalayo po sa akin. Dumating po siya nung gabi na, kasi nga po, nung November 8, birthday nung kabiyak ng puso ko, nagmamadali po siyang makauwi. Hindi po ba may bagyo nun? Kaya sa superhighway daw po, sa NLEX, zero visibility daw po. Halos wala daw po kayong makikita kasi nga malakas ang ulan, wala na siya halos makita. Hindi daw po niya alam na sa gilid pala, sa bandang kanan, babangga na raw pala siya. Talaga daw pong hairline difference, babangga na daw po siya. Naramdaman daw po niya, parang may humawak doon sa kamay niya, para ibaling po yung manibela. Alam niyo po, sabi po ng anak ko, habang siya'y nagkukwento sa akin, Mami, eto bilang katunayan, napakasakit nung kamay ko, para sa tindi, nung pagkakahawak nung humawak sa akin, na malaking kamay, para nabugbog yung kamay ko. Sino humawak sa kanya?
Nag-iisa siya dun sa manibela. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa mga ganyang pagkakataon, mga kapatid, mararamdaman natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Bakit hindi po natin maramdaman? Kasi kulang po tayo ng pagkilala sa Kanya. Kaya ang tanong sa bawat isa sa atin, kung gusto mong pangalagaan ka ng Panginoon, gusto mong kalingain ka ng Panginoon, dapat close kayo. Dapat intimate kayo. Sa tao nga, meron kayong intimate friend, hindi ba? Pag sinabi nating intimate friend, siya yung friend natin na pwede nating pagsabihan ng lahat ng sikreto sa buhay natin. Ang ibig kong sabihin, kung may intimate friend tayo, lalo tigit na dapat na maging intimate tayo sa Panginoon sapagkat siya ang magiging katugunan sa lahat ng mga kaganapan sa ating buhay. Amen po ba yon? Mga kapatid, hindi po doon natapos ang hiwaga sa akin ng Panginoon. Just try to imagine sa 2 araw na yon, ang lalaki po ng hiwagang ginawa sa akin. Hindi po ba? Siyempre, yung anak ko, kung napalusuton siya ng 1,000,000 piso, hindi po pwedeng hindi ko yun intindihin. Kahit na magkalayo kami at alam kong may hanap buhay sa may sarili siyang buhay doon, iintindihin ko pa rin siya sa laki ng perang pagdudusahan niya. At yung anak ko, kung hindi ginabayan ng Panginoon na hinatak yung kamay niya, alam ko po siya yun eh. Wala nang iba pa kasi wala naman siyang kasama. Siyempre po, pag tumawag sa akin na yung anak ko'y nasa ganitong kalalagayan, kahit na nasa Panginoon ako, hindi kaya ako mataranta. Bilang ina, matataranta pa rin ako. Hindi po doon tinapos ng Ama ang hiwaga niya sa akin. Hindi po ba noong Sabado, napakalakas ng ulan? Signal number 4 nga po. Number 5 pa nga yata sa ibang lugar. At dito sa Bulacan, signal number 1. Na plano na po bilang tao, na plano na po ng kabiyak ng puso ko na magkakaroon sila ng victory parade nung araw ng Biyernes. At the same time, birthday niya, kaya pag-iisahin na lang niya. Nung pong bandang alauna, nag-text po ako sa kanya, nasubukan ako ni God. Sabi ko po sa kanya, bakit hindi mo i-cancel yung victory parade? Sinong kasama mo magbi-victory parade kung bumabagyo, malakas ang ulan? Alam niyo po, ang sagot po sa akin ng kabiyak ng puso ko, nag-text back sa akin. Napahiya po ako. Sabi po niya, when I say it, I mean it. Pag sinabi niya, gagawin niya. Wala ka bang tiwala sa Panginoon? Lilituhin mo pa yung mga tao na i-announce ko na November 8 ang victory parade namin tapos babaguhin ko pa. Alam niyo po, Mother, salamat. Nag-text po sa akin si Mother, sabi niya, Mami, lahat kami dito, dumudulog kami na pagbigyan ang victory parade ni Kapitan. Lahat kami dumudulog. Sabi ko, Mother, nakadulog na rin ako sa kanya. Alam niyo po, 2:10, nagdilim ang kapaligiran. Sabi ko, patay na. Hindi talaga matutuloy sa laki ng dilim na yan. Sinong sasama sa victory parade niya? Bumuhos po ang ulan. Malakas na ulan for about 15 minutes. Pagkatapos po ng 15 minutes, nawala na ang ulan, pumayapa na ang kapaligiran, nairaos ang victory parade, napakain namin lahat ng tao, hindi sila nabasa. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya, bakit po ako magtatalusira? Kaya po ako, kahit ano na po yung balakid na dumating sa buhay ko, hindi ko po pinapansin. Pagdating po ng takdang oras, siguradong sigurado, magbibihis ako at tatakbo ako sa lugar na ito. Kaya lang po, nagpaalam na po ako kay Mother. Sabi ko, Mother, 3 o'clock, i-escape ako. Kasi kako, may meeting kami ng 4 o'clock, hindi po pwedeng wala ako. Kaya kako, 3:00, aalis na ako, mag-i-escape na ako. Maintindihan naman ako siguro ni Lord John kasi ang gagawin ko naman, extension ng ginagampanan ko dito. Meron akong mga tao na kakaharapin. Kaya po mga kapatid, sikapin po nating mapalalim ang ating pananalig sa Panginoon sapagkat walang hindi po siya magagawa sa atin. Name it at gagawin po niya para sa atin. Kaya lang, may kondisyon. Dapat po, pag dumulog tayo sa Kanya,
malinis ang ating puso at kalooban. Sapagkat kung marumi ang puso at kalooban natin, habang tayo dumudulog sa Kanya, naiisip natin yung mga hindi nagbabayad ng utang sa atin, naiisip natin yung mga taong meron tayong sama ng loob. Sa palagay nyo kaya, yung pagdulog ninyo papakinggan ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Iwanan nyo muna. Iwanan nyo muna sa pintuan at saka kayo lumapit at dumulog sa akin. Kaya yan po yung tip sa parte ng mga alagad at sa ibang mga tagasunod. Masigit po tayong papakinggan ng ating Panginoon kung ang ating pagdulog ay may katapatan, malinis ang ating puso at kalooban. Walang hindi siya magagawa para sa atin. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Ang susunod ko pong tatawagin, kung wala pa po ang ating mahal na apo, ay ang ating Father of the House, kapatid na Marisa. Salamat po, dakilang Ama. Sa oras na ito, nawa kaming lahat ay makatugon sa iyong panawagan na ikaw ay Diyos na buhay na pinaglilingkuran sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katawan ng mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay iyong iniaalay upang ganap naming matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Naaliw po ba kayo sa pagbabahagi ng mga kapatid po natin? Nawa po, naaliw po kayo sapagkat kung nasusundan niyo po ang bawat kapahayagan, maaaring maganap sa inyo, may solusyon na po kayo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi po si Mami Beth, sobrang galak ang puso ko at yung mga ibang nagbahagi, isa lang po ang pumasok sa isip ko. Kapag ikaw ay naaaliw sa bahagi ng Diyos sa'yo, huwag po natin ipanakaw yung kaligayahan na yun. Amen po ba yun? Bakit po huwag po natin ipanakaw? Sapagkat ang kalaban nga po nasa tabi lang. Binabantayan lang po niya kung saan ka masaya, doon naman siya gagawa ng entra. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya huwag po natin ipanakaw. Isa po yan sa dapat nating kamtin sa ating puso, na kapag ang Diyos ang nananahan sa puso mo, wag na wag mong pahintulutang manakaw ng iba ang kaligayahan mo sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Gusto ko lang pong bigyan ng kaukulang malalim na pagninilay ang bawat kaganapan na sa dakong ito nga po ay nasumpungan ko po. At tayong lahat ay maaari nating masumpungan at makamtan. Kagaya po ng kaganapan sa nagaganap sa iba't ibang panig ng ating bansa. Nasabi ko nga po kanina, kinikilabutan po ako habang pinagmamasdan ko po yun. Lalo po yung ama na kasamang anak na puro sila putik, na-recover po sila, talaga pong nakakaiyak ang kanilang kalagayan. Subalit sabi nga ng ating Panginoon, habang pinagmamasdan ko po yun, at nakikita ko po yung mga nag-donate, nagbigay ng mga tulong, ito lang po yung pumasok sa aking kaisipan, na hindi ko po natutulan ng aking puso na i-post ko po sa internet, na bakit kailangan may maganap pa bago natin damhin ang bawat isa. Amen po ba yun? Sapagkat ang pasubali nga ng Ama, po ang lahat po ay kumikilala lang po sa kalooban ng ating Ama, na sabi ko nga kung hindi ko rin siya nasumpungan sa dakong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, hindi ko rin po siya makikilalang lubos. Sapagkat sa unang buhay, nakilala ko lang po siya sa pangalang Kristo, at kapag may humingi sa'yo, kung meron ka, ibibigay mo. Subalit hindi po pala ganun kalalim yung pagkakakilala ko sa Diyos. Kundi nang dahil may isang Apo Kunching na ginamit sa dakong ito, sabi nga ni Mami Beth, huwag tayong prumente lang doon sa ito na yung alam mo, kundi magpalalim ka pa at marami ka pang matutuklasan. Buhay po ba ang Diyos? At sa bawat pagpapalalim mo at pagtuklas mo sa karunungan ng ating Panginoon, unti-unti ikaw mismo sa sarili mo, na isasabit mo yung sarili mo sa Diyos na hindi mo namamalayan. Amen po ba yun? Bakit po na isasubmit? Sapagkat hindi nga natin kayang gawin na tayo bilang tao ang lahat ng kayang gawin ng Diyos. Kundi nang dahil lumalalim ka sa kanyang karunungan, namamalayan mo na lang ang katawan mo kumikilos ng ayon sa kanyang kalooban na hindi ikaw bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang natuklasan ko po, na sabi ko nga, nagkakwentuhan kami sa taas, nila kapatid na Pearl, na pinag-uusapan po namin sa karampot na kakayanan, kami po bilang mga alagad, maging ang mahal na Apo,
sabi ko po sa Mahal na Apo kagabi, Mahal na Apo, mag-iipon po ako ng mga damit na pwede nating dalhin kahit sa Channel 7 or sa Channel 2. Alam niyo po ang Mahal na Apo, ano pong pasubali niya, sabi po niya, kapatid, kung makakaya na tayo makapag-repack din po doon sa pamamagitan ng yung i-submit ang sarili para mag-volunteers po doon, gagawin po ng Mahal na Apo. Buhay po ba ang Diyos? At doon mo makikita ang kababaan ng ating Panginoon sa kanyang katauhan. Bakit ko po ito binahagi sa inyo? At kanina nga po, sabi po na aking mga kapatid na alagad sa taas, siyempre po, malapit na po ang Pasko, na sabi nga, hindi kailangan hintayin pa natin yung December 25 para tayo mamigay, kundi doon sa karampot na kalooban ng ating Panginoon na kakayanan po natin, sadya pong ipinadadama naman po yung dapat tupdin. Amen po ba yun? At nagkakwentuhan nga po kami, kaya kung ito binabahagi sa inyo, hindi po ito isang pagpapaimbabaw. Kundi sa dako pong ito, natutunan po namin ang kaukulang karunungan ng Diyos kung paanong tumupad at gumanap sa dapat at tama, tumpak na hindi tao ang magpapaikot sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Walang magdidiktang tao sa iyo, kundi ang banal na Espiritu ang magdidikta sa puso mo upang doon ay makamtan mo at maganap yung gusto ng Diyos para sa iyo. Habang pinagmamasdan ko po, siyempre po marami nagdo-donate, milyon-milyon na mga dollars, mga samot-saring dollars. Kinilibutan po ako, sabi ko kay kapatid na Pearl, iba yung nararamdaman ko, sobrang kilabot ko. At ito nga po ang dumatal sa aking kaisipan na bakit kailangang maganap bago madama ng lahat ng tao na kailangan pala silang tulungan. Amen po ba yun? Na pinakita po sa akin ng Panginoon, sa partis po ng ating katawan, kung ating pong pagninilayan ang kabuuan, lahat ng tao sa apat na sulok ng daigdig, may parehas na kamay, may mata, may ilong, lahat ng partis ng ating katawan ay parehas. Amen po ba yun? At nagkaroon na ng pagkakaiba doon sa kaukulan sa mga mukha kung paano siyang hinugis ng ating Panginoon sa sinapupunan ng ating mga magulang. Amen? Para makilala po natin kung anong bansa sila sa karunungang pantao na binahagi-bahagi kung anong bansa sila dapat malagay. Subalit, ano po ang hindi nagkaiba? Yung isang puso na inilagay ng Diyos sa bawat tao, sa oras ng pangangailangan at kalamidad, pumapasok pa rin po ang damdamin ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya pag nilayan niyo po, yung puso na yan, na pinanahanan ng banal na Espiritu, yun po ang bubulong sa yung buong pagkatao kung ano dapat mong tupdin. At kapag mabuti ang ibinubulong sa'yo, ibig sabihin, ang may layon yun ng kabutihan ng ating Panginoon. Kaya doon ko po nakita na aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Samantalang pwede naman pala na tumulong na hindi kailangan dumating muna ang kalamidad, ang dilobyo, bago ibigay natin sa ating kapwa. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Maaaring sambitin ng iba, nasasabi lang ni kapatid na Marisa yan dahil hindi siya ang gumagawa. Hindi po. Kami mga alagad ay nagsusumakit, nagsusumikap sa karampot man na taglay po ng bawat isa kung makakapagbigay ng kaukulan na sabi ko nga, walang sino mang pwedeng makahusga kung ano yung kaya niya gawin. Ay sino ba ang nakakaalam? Kung dito man hindi nyo nakikita, halimbawa si Madam Beth or sino man sa mga kapatid ko na hindi nyo nakikita ang hayagang tumutulong o si Apo Kunching, subalit alam ng Diyos na mayroon pong inaabutan ang kanilang mga kamay na hindi na kailangan ipangalandakan ng sino man. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bakit ito po ang binahagi ko po sa inyo? Sabi po ni kapatid na Pearl, nagbiro po siya kanina, Mother, baka pwede naman po, di ba po, bawat taon na namimigay po ang banal na Espiritu, yung love offering para po sa mga pasyente, maaari naman po siguro nating tipunin, tapos idalhin natin sa ganyan. Alam niyo po, ang sagot ko sa kanya, ay hindi pwede. Hindi ka pwede magbawas, kailangan mong magdagdag. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre, ayaw ng Panginoon ng ganon. Ang ating Panginoon hindi ganon. Yun ay nagbiro lang po siya. Biro lang po, sabi niya ganon. Sapagkat sa akin pong pagkakaalam, sa aral ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kapag nagbigay ka sa kapwa mo, nabdao sa puso mo, hindi mo pwedeng bawiin yung plus bibigay mo sa iba. Kung may maibibigay ka pa, ibigay mo pa yung sayo kahit walang matira sayo. Buhay mo ba ang Diyos? Pero ang hirap pong gawin ito eh. Sabi ko nga po sa inyo, subukan nyo po. Hindi man kami ganap, subalit bilang alagad po, isa lang ang pinanghawakan ko sa salita ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. At sa bawat pangungusap po niya, sa bawat pakikipagniig,
Naroon po yung kaukulan na, bakit mo alalahanin ang sarili mo samantalang may Diyos na magbibigay sa'yo? Kung gagawin ka lang na recipient ng Diyos, na ikaw tatanggap ng biyaya na yun para ihasik mo sa iba, bakit mo titipirin? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Samantalang alam naman ng Panginoon na walang matitira sa'yo. Ikaw ba na inatasan ng Diyos na magbigay? Hahayaan ka ba niya matigang? Siyempre hindi. At yan po ang nararanasan ng mga alagad sa dakong ito. Nasabi nga ni Mami Beth, wala kayong ibinibigay na kahit na ano hinihintay para pagpartihan po namin sa gitnang ito. Subalit nang dahil may Diyos na buhay, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sa dakong ito, yung paghahandog po ay hindi pinanghihinayangan, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga aral, pinababatid ng Panginoon sa puso mo kung dapat mong ibigay ang higit pa sa'yo. Amen po ba yun? Na ang pasubalingan ng Ama, anak, ito po iwanan ko po sa inyo. Ipagparaya mo ang sarili mo sa Diyos. Ibigay mo sa kapwa mo ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay ipapanahan niya sa iyo. Amen po ba yun? Kaya nawa po, bawat isa, hindi lang Pasko, araw ng Pasko, kundi araw-araw ay Pasko, damhin po natin ang sinuman na ating maaabot upang maibahagi natin ang kaukulang paglilingkod ni Kristo sa lupang ito na gamit ang ating mga pagkatao. Nawa, ang bawat isa ay magising sa katotohanan na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ni Constancia, ni Apo Kunching na tinatawag ninyo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Maraming salamat po, Mother. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating Monsignor Bitaya. Ninenervous na naman ako. Hindi ko alam. Alam mo, sabi ng kapatid ko na after yung mission dito, hindi ko alam na pinadala ka agad sa Amerika. Pagkatapos hindi ko naman alam yon. Ngayon, nakring yung telepono ko. Sabi ko yung kapatid ko, milagro ka ano? Gumawa ka ng milagro. Saan? Doon sa pinuntahan mo. Bakit? Napaka-husay mo magsalita ng magbasa ng Tagalog, sabi na. Mangyari, alam niya ganyan, hindi naman ako marunong. But anyway, ako po I visit, mahirap naman Tagalog ito. Bumisita lang po ako dito, mangyari meron pa akong pinagagawa sa kanila, kailangan din ako. So anyway, nakikain ako dito. Kumain ako ng isang hito at saka yung bulalo, yung soup lang. Mahirap yung ganito because masakit itong tayo. Anyway, at bago ako uwi, nakinig ako sa kanya sa lahat ng mga naririnig niya ng gagawin sa Diyos. Words of God that she has been telling you, kayong lahat. Sabi ko sa kanya, I think, I cannot say it is true. I think you are chosen by God. Lahat nung binasa niya sa akin, pinababasa sa Tagalog, sabi, ikaw na lang. Lahat ng binasa niya, napakagandang bulaklak ng salita. Ayun, hindi mo magagawa kahit na sino sa inyo, kahit na ako. Uupo ka, magsulat ka ng kanya na hindi mo iniisip. Basta gumaganan ka na lang sa kanyang computer o kaya sa iyo. That can only come from the inspiration of the Holy God. Ang masasabi ko sa inyo mga kapatid, kagaya ko, trust in the Lord. Trust in God. And we will be okay. Meron naman kayo dito yung Divine Mercy, di ba? Ano sabi sa Divine Mercy? Trust in God.
Kagaya even that healing, alam niyo, ang gusto ng Diyos, sapagkat that is the reason na pumunta si Jesus dito, to heal us, to cure us, to give us good life. Pero, marami din tayong Diyos. Hindi natin, napakaraming Diyos eh. Meron lang ako ng bibilin di sir, sinabi ko na ba sa iyo, mag-bless ako ng bahay, ganda-ganda pa na, yung may Santo Niño doon, ang ganda-ganda, may bulaklak, may light. Katapos ito sa inyo ba ito? Kayo ba Katoliko? Opo! Sabi ko. Paglukat, nakita ko dito, si Buddha. Sabi niyo Katoliko, bakit kayo si Buddha? Father, mabuti na yung sigurado. Kung hindi bigay ni Santo Niño, pupunta kami kay Jesus. Yan ang demonyo sa atin. In other words, isinas, what do you call that? We exchange. You know? Meron ka na nakahandang to walk with you. Tuturuan ka niya, paggagalingin ka. Bakit mo sasabihin hindi ka naniniwala at pupunta ka sa iba? Until finally, matisod ka pa, patay ka na. Kaya, my dear friends, trust in the good Lord. Whatever sickness we have, because everyone is given something to bear in life before he dies. That is what God tells us and wants us to do. Accept all of this for the greater glory of God. Okay? Narinig ko yung mga salita ninyo dito kanina. That is true. That is true. Kaya, huwag na kayong tumakbo sa ibang relihiyon. Matisod pa kayo. Okay. Anyway, praise the Lord. Maraming salamat po at kinakapos na po ako ng oras. Gusto ko pa magtira. But maybe God willing, next year I might be able to come again. Okay? So, sabi nung arcibispo ko, ako daw ay kung gusto kong magtira sa yung mga home for the elderly, yung mga retired. Sabi ko, you choose, there are 3. Sabi niya. So sinabi ko sa kanya, Archbishop, for as long as I am able to walk, kung makakalakad pa rin ako, ayaw ko muna pumunta diyan. Sabi ko, I will do my work first for God. At kung wala na, hindi na ako makalakad, kunin mo na ako. Ganon, okay. So that's why, God willing, I will come back next year. Alam niyo, mula nung una, ayaw ko bakit kayo napamahal sa akin. Hindi ko alam, bakit kayo napamahal sa akin, ha? Hindi ko rin alam. Because alam niyo, nakikita ko sa inyo pagmumukha. Tingnan. Ang imahen ng Jesus at ang puso ninyo ay makadiyos. Kaya marami kayong mga teachers dito ngayon, pakinggan ninyo sasabihin nila. Hindi kayo mawawala sa landas. Okay? So, panalangin ninyo na ako ay makapaglakad pa bukas. Next year, God willing. Bata pa naman ako eh. Kaya, sinungaling kayo. Bata pa naman ako. 80 anyos lang. Ha? Bata pa. Tingnan mo ito. Pwede pa. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Pagpatuloy ninyo. Mahalin ang Diyos. Kahit na anong ibigay ng Diyos sa atin, yan ang binibigay niya sa atin na mahal. Okay? Alright. Tumayo po tayong lahat at ibigay ko ang invitasyon
para sa inyong mga pamilya, lahat ng mga kaibigan ninyo, sila po ay kasali dito. The Lord be with you. May the Almighty God bless you and your families and your friends and relatives and all of those you love most in this life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Praise the Lord! Hallelujah!